sila sa tubig. Ayun, naglublob sa tubig. Buhay. Ayan. Yun yung ayaw ng kabataan eh, kasi boring sa kanila yun. Gusto lang nila puro artista. Yun lang naman talaga yung ano, di ba? Kasi pag sinabi kasing artista, dinudumog ng tao. Yun talaga yun. Pero pagdating sa butuhan, hindi naman nila binubuto. Totoo naman kasi may kapitbahay kami. Siya ay talagang, hindi na natin ulitin siguro. Bagitin ko na lang. Talagang siya ay sa kabila talaga. Nung kalaunan siguro, nakikita niya na may punto si PBBM, humingi sa akin ng t-shirt dalawa. Sabi ko, hindi na ako nagdadalawang isip, bahala kung gawin niyang trapo, basahan o basta binigyan ko siya ng t-shirt. Kasi nakita naman niya ako, kapitbahay niya ako, BBM talaga ako. Kasi kada labas ko sa bahay, nakapula ko ng t-shirt, may mga picture, may mga printing ang mga t-shirt mo. Kaya sabi niya, pwede makahingi ng t-shirt? Sabi ko, walang problema. Binigyan ako, bahala na siya, sabi ko. Pero alam ko bumaliktad na yon. Sabi ko, meron talagang may tao talagang nagigising din sa katotohanan. Minsan sa huli. Sa huli sa nagigising. Pero at least hindi pa naman huli sa pagboto. Pero ikaw, dati ka, sa kabila din. Hindi po, BBM. BBM talaga kayo. Siyempre kung nasaan yung nanay, tatay, doon ka rin. Pero at least maliwanag na sa iyo about Marcos. Yung libro, anong pagkakala mo sa libro ngayon na tinuro sa school? Ay, hindi pa po kasi ako sa college eh. Pero base po dun sa mga nakikita ko kasi, iba po kasi talaga yung mga tinuturo sa mga university ngayon. Kaya po totoo yung sinasabi na na gusto po nilang tanggalin yung mga tuition ng yung mga tuition ng mga taong naninira lang naman. Alam niyo po yung tipong pinag-aaral sila ng gobyerno pero wala silang utang na loob sa gobyerno. Yes. Yun po yung nakakainis. Tapos puro sinasabi nila TikTok, YouTube lang yung nalalaman ng tao pero deep inside sila talaga yung kulang sa moral. Kulang din sila sa edukasyon. Research din. Minsan kasi yung nare-research din nila mali eh. Totoo yan kasi nagbe-vlog na kayo, ilang rally na kami nakaharap sa kanila. Harap-harapan talaga, grabe sila, ang sakit magsalita. Pero kami naman sa harapan, hindi kami pwede magsalita, hinayaan lang. Pero masakit, kahit na maririnig mo lang, iba ang mga sinasabi nila, no? Ako, lunok ka na lang kung ano na lang yung naririnig mo. Ginawan pa nga po ng ng movie ng documentary Ay, gano'n. Grabe, totoo po yan yung mga sinasabi mo. Meron pa nga dyan, mga dating friends. Inaano kami. Yung sinabi sasabihan na akala ko sila ang pinakamatataliin. Oo. At least na ngayon, medyo tahimik na tayo ngayon dahil siya po ay siguradong uupo na talaga sa Malacanang. Ayan, happy na po lang ang 31 million. Pag-ingat ticket. Oo, parang yung pagod natin sa kanya, parang nabunutan tayo ng yung tinik sa katawan. Tama yun. At least tumahimik na rin sila, no? Wala na po yun, basta tayo ay unity team na. Ayan po. Ma'am, yung libro na bago ngayon, meron ka bang balak na basahin yung bagong mga libro ngayon? Yung hindi bago pala, yung lumang libro talaga kay Ferdinand E. Marcos talaga pa dati. Hindi naman po. Kasi yan, volume 1 to 10 pala yan. Nakita ko na yung 1 and 2, ang sabi daw, i-release daw nila yon. Hindi ko lang alam kung kailan kasi yung humawak noon, hindi binigay sa akin yung address. Sabi niya magpapakopya daw siya, ikalat na niya yun. Kasi yun po ang talagang libro ni Marcos. Feeling naman po, pati sana mabasa din. Magkaroon din po sila ng interest basahin yung mga tagan sa mahala ni Marcos. Kasi kung puro bash lang sila, tapos hindi rin naman sila. Kasi ganito lang po yan eh. Nag-search sila din sa mga taong gusto nila, pero hindi rin naman sila nag-search rin sa mga taong ayaw nila. Kung gusto talaga nilang malaman yung katotohanan, basahin din nila. Tingnan nila yung differences nung nabasa nila sa ibang article dun sa libro. Ganun lang po. Pwede rin. Kasi ang libro kasi nagpapatunay doon sa mga Marcos kung ano po talagang ginawa niya. Yung sinasabi niya na totoo ba may gold ang Marcos, di ba? Ako naman, pwede ako sumagot oo, hindi, no? Kasi hindi ko pa naman talaga nakikita yung Kasi ang kwento kasi yung mga iba may mga gold ang Marcos.
Bahala na, basta mabasa natin yung libro na yan kasi ang totoong buhay talaga ng Marcos noon ay talagang mayaman na. Hindi pa siya presidente. Kaya yun lang gusto nating alamin. Kasi kagaya ninyo mga kabataan, kahit sila nanay, tanungin ko kung may gold ba yung Marcos o wala, di ba? Siyempre, mag-iisip din yan. Malay natin kung si nanay ay nagiging katulong ni Marcos nung time na yun, siya ang tagalinis ng ginto. Pwede yan siya ang magpapatunay na meron talagang ginto ang Marcos. Di ba ma'am, no? Ayun. Natatawa si nanay ha. Tagapunas ng ginto ni Marcos. Nako, ay talaga. Ayun pala. Baka kayo mabahagihan. Oo nga, no? Bigyan ka lang ng isang tipak na ng ginto. Nako, ay laking tulong na sa tao yun. Oo nga. Sobra-sobra pa. Kasi ang sabi daw nila, pag nanalo daw si BBM, lahat ng utang daw ng Pilipinas ay babayaran na raw. Sana kung yun po ang sabi nila, mas maganda. Opo. Kasi ang sabi naman, pag ang utang dapat bayaran, hindi tiway. Oo. Sana naman kung ganun, kung yun ang naisip talaga nila. Kasi ang ginto talaga, pag sinabing ginto, bilyonaryo, mayaman na mayaman ka talaga. Marami. Sobra-sobra yung pera mo. Ayan. Bakas ng ulat ka.
Jason Elizar mga kaibigan, don't forget to subscribe. Yan. Alam niyo naman, pinaka the best po Ito, ito. pinakamagaling. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pag-update kasi marami tayong mga viewers. Kagaya nito, ang daming viewers na nag-aantay. Oo. Di tayo pwedeng tumigil sa Hindi pag-vlog dahil hinahanap-hanap po yung ating bosses. Lalo na yung mga OFW, tayo yung Yes, pinapanood nila eh. Yes po, yes po, yes po. Hindi na sila nanonood ng TV, yung mga mainstream media, hindi na eh. Tama po. Yan. Ayan. Kaya, yan, salamat po. Subscribe po kayo, no? Yan. Ayun, wala nang gupit to sa sobrang busy natin sa pag-vlog. Hindi po. Ayan po, Jason Elizar po. Don't forget to Ayan, subscribe. thank you po, no? Okay, okay. Thank you, Ma'am, thank you po, ma'am. Kung di